Matapos magpakasal, may option ng mga Pilipina na i-update o palitan ang kanilang apelyido sa kanilang passport, katulad ng iba pang mga ID at dokumento. Ano-ano nga ba ang benefits ng pagpapa-update ng pangalan sa passport matapos magpakasal? Isa na dito ay ang pagiging malinaw ng marital status bilang married na nakakatulong kapag magta-travel kasama ang asawa at mga anak. Nakakatulong din ito sa mas maayos na communication at maaaring mas mabilis na approval lalo kapag nag-a-apply ng visa dahil uniform or pare-pareho ang pangalan sa lahat ng dokumento. Isa pang benepisyo nito ay kapag mayroon ng mga anak dahil magiging kaparehas din ng apelyido ng nanay ang apelyido ng mga anak. Isang paalala, hindi obligado sa ilalim ng batas na magbago ng apelyido ang isang babae matapos nitong magpakasal. Kung halimbawa mang mauwi sa annulment o mamatayan ng asawa ang isang babae, ay maaari nitong ibalik ang kanyang apelyido sa passport noong dalaga pa siya. Ngunit kapag nais palitan ng apelyido para i-reflect ang apelyido ng mister sa isa o dalawang IDs, ina-advise na baguhin na din ang apelyido sa lahat ng iba pang dokumento para maging consistent ang mga ito. Maaari mong ipa-update o ipabago ang iyong last name sa passport sa pamamagitan ng passport renewal. Ang rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA ay mag-set ng appointment ng passport renewal 10 buwan bago ang nakatakdang expiration date nito. Pero kung magpaparenew para magpa-update ng last name ay maaari namang magpa-passport renewal kahit may higit 1 taon pang valid ang passport. Paalala na ang mga flights abroad ay nagre-require ng hindi bababa sa 6 to 8 months na validity ng passport mula sa travel date. Ngayon ay i-discuss na natin ang paraan ng pag-update ng last name sa passport. Una, pumunta sa website ng DFA. Makikita rin ang link sa description nitong video. Next ay piliin ang Schedule an Appointment. I-click ang tick box na binilugan sa picture at pindutin ang Start Individual Appointment. Ngayon naman ay piliin ang DFA branch na nais puntahan mula sa drop-down list. Pindutin ang tick box sa baba at i-click ang Next. Tandaan na dapat matapos ang kabuuan ng online application sa loob ng 30 minutes. Next, piliin ang date at oras ng DFA appointment. Matapos nito ay i-check ang I'm not a robot na tick box. Ngayon naman ay i-tick ang box na I agree at i-fill out ang mga kinakailangang detalye. Para sa province at city, ang kinakailangang piliin ay ang lugar ng kapanganakan at hindi ang current address na tinitirhan. Sa pag-fill out ng mga susunod pang detalye, maaari nang gamitin ang updated information katulad ng married name, civil status na married at iba pa. Dito naman ay kailangang i-fill out ang family information katulad ng pangalan ng mga magulang at asawa. Next, piliin ang renewal sa application type at i-fill out ang iba pang kailangang detalye. I-fill out rin ang details mula sa lumang passport at i-click ang Next. Dito naman ay kailangang i-fill out ang current address, trabaho at iba pa. Matapos nito ay i-click ulit ang Next. Sa susunod na page naman ay i-review ang lahat ng binigay na information. Kapag na-confirm na tama lahat, i-click ang box sa ibaba at i-click ang Confirm. Ngayon naman ay pumili ng processing type. Kung urgent ay piliin ang special processing na nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Kung hindi naman nagmamadali ay piliin ang regular processing na 950 pesos. Kung ang piniling payment ay debit or credit card, may option na i-pick up ang passport mula sa designated pick-up location or magbayad ng karagdagang 150 pesos sa courier para sa delivery. Kapag nakapagbayad na ay makakatanggap ng email confirmation. Basahin ang mga paalala na makikita sa email. Siguruhin na mag-print sa A4 sized paper ng isang kopya ng application form at 2 kopya ng e-receipt na makikita rin sa email attachments. Ito ang mga kinakailangang ipasa o dalhin sa araw ng renewal schedule.
Kapag tapos na ang processing sa DFA branch, i-inform sa'yo ang estimated target delivery date kung nagbayad sa courier o ang pick-up date mula sa designated pick-up location.